Ano, wala pa tayong program nung nangyari namatay si Romeo Acop, 'di ba? So, hindi natin Opo. napag-usapan 'yan kasi it's Ay, all connected oo. to all. Lahat ito pinag-uusapan natin ngayon, konektado talaga ito. Yung sa pinaniniwalaan natin, kayo nagturo sa akin ito, kayong mga former rebels, no, that really Mhm. power comes from the people, 'di ba? So, itong nangyari kay Romeo Acop na pinagtatawanan siya at natuwa ang tao nung namatay siya at pinagmumura Mhm. siya. No, ganyan ang magiging legasya ninyo, no? Kapag kayo ay nagnakaw sa Pilipino at kapag nawalan na kayo ng tiwala, kapag yung kapangyarihan na ipinagkatiwala sa inyo ay ginamit ninyo para pagbuhatan ng kamay ang Pilipino, para abusuhin katulad ng ginawa ni Romeo Acop, Yeah. no? Yan ang mangyayari sa inyo kahit nga buhay pa kayo eh. Pero can you imagine, no, Eric, si Romeo Acop, just about 2 years ago, he was the one who cited us for contempt, 'di Yes. ba? And then At he moved to have us illegally detained, right? yes, So, isa yan. Siya ang talaga, ma'am. At kasama oh, yan yeah, doon na yeah, pumunta sa ating selda, sa ating yes, kulungan doon, na yeah, nag-lecture-lecture pa siya sa atin about decorum, about courtesy. Eh, yeah. kulukoy, no? But Yeah. a man like PRRD will live on in the hearts of the Filipino people. And this is his prize. This is his prize. I don't think he sought it out, but this is a mark of greatness. That his name, there might not be a monument for him. No, but that monument is built in the hearts of the Filipino people. Ang dami-dami ko nababasa, Eric. Mhm. Sasabihan ko yung mga anak ko, yung mga apo ko, isasabihin ko sa kanila yung pangalan ni Rodrigo Roa Duterte. And this is Yeah. a man who doesn't have billions, who doesn't have millions and millions and millions, di ba? And yet, iba yung wealth niya, iba yung Correct. power niya. He is the moral force of the country right now. Arguably the most powerful political figure in the country right now, and he's in In jail. modern history. Yeah, immersion. Ang tagapag-brief sa kanila, tagapag-deceive sa kanila, tagapag-seduce sa kanila na sumali ng CPP ay the top terrorists of our countries. Bakit? Correct. Kasi itong warden sa Binyano na ito, pinapayagan niya na pumasok ang mga anak natin tuwing Sabado at Linggo dyan sa Mhm. BJMP at ang kausap nila ay sina Vic Ladlad, Wigberto Villarico, yan si Adelberto Silva, Yes. Casambre, lahat yan, ano? So, hindi sila, while the government, katulad yung gobyerno ni Marcos, ay kumakampi sa kanila at nagwe-waiver at the only time lang naman natin nakita na desidido ang gobyerno was with GMA, I think, no, and also with PRRD. But Yan, sabi nga with correct. PRRD was record breaking talaga. Pero nung Mhm. dumating si Marcos, kinaibigan pa niya at kakuntsaba niya ang CPP, NPA, NDF. Pero, so in other words, ang nakikita natin, ang gobyerno gumaganong-ganon. Pero ang CPP, dire-diretso. Recruit sa mga anak natin at nire-recruit niya kahit mga medical students, mga lahat yan nire-recruit. So, itong nakita natin ngayon, ano, na meron na namang namamatay mga anak natin. Ito yung mga dinadala sa BJMP, yung mga pumapayag, yung mga school administrators. So, Correct. Eric, may tatanong ako kasi sa'yo. Yes, ma'am. Ah, ano yung ano, pwede mo explain sa amin, no? Pwede mo explain sa amin bakit tuloy-tuloy yung recruitment? Ang dami na naman nilang pera na nakukuha kay Marcos at saka kay Martin Romualdez at kay Lisa Marcos ang CPP, 'di ba? Para Mhm. maging Mhm. attack dogs against the CPP, against the Dutertes, 'di ba? Para ma-overthrow, para matanggal na si Sara at maging president sila, etc. Para tumagal sa poder. Pero bakit focus pa rin sila sa recruitment? Kaya nangyayari pa rin ito. Sapagkat ang strategic goal nila, Ma'am Lorraine, ay ang kapangyarihan at ang pagpabagsak sa gobyerno. Hindi nila tinitingnan na si Marcos at si Romualdez ay permanenteng kaibigan. Ito ay ginagamit lamang nila. Dahil mahina at oportunista itong administrasyon, nagagamit nila at nasasakyan ang kanilang kahinaan na ito ni Marcos at Romualdez sapagkat ang isang mahina na gobyerno, bulok, kurakot at oportunista ay madaling manipulahin at gamitin sa politika
upang mapagtakpan ang objective ng CPP, NPA, NDF sa pag-infiltrate sa schools, sa government agencies, at sa iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na sa panahon na kailangan nila mag-recover. So si Marcos at si Romualdez, Ma'am Lorraine, ay hindi kaibigan ng CPP, NPA, NDF. Ginagamit nila. They're exploiting yung pagiging oportunista at pagiging tarantado ng gobyerno dahil sila ay binibigyan ng access sa pundo, access sa proteksyon sa batas, at access sa mga areas na dati ay iniipit sila ng gobyerno o ng pamahalaan, lalo na sa previous government sa ilalim ni Pangulong Duterte. Ngayon, ang tanong ni Ma'am Lorraine, bakit nagpapatuloy ang recruitment nila at para bagang hindi matatapos-tapos itong cycle or the vicious cycle, walang tigil na patuloy na panluloko at pagwasak sa mga kabataan natin. Sapagkat, Ma'am Lorraine, mga kababayan, hindi po mabubuhay ang CPP, NPA, NDF kung hindi po ito magre-recruit at magbubuo ng mga organisasyon sa hanay ng kabataan. Ang kabataan po ang pinakamayaman at pinakamalaki na pinagkukuhanan ng mga kadre o liderato. Dahil, bakit? yeah, tama ka dyan, Ma'am Lorraine. Dahil ang kabataan po ang pinagmumulan ng madali silang i-brainwash. May abilidad ang kabataan na madali mo silang turuan at bigyan ng mga teorya, i-training. Kung ikukumpara po doon sa mga kapatid natin o kababayan natin na mga nanggaling sa mga batayang sektor, lalo na po sa manggagawa, magsasaka at katutubo, it will take years to train them to become leaders or party cadre and party operatives sa Communist Party. Pero ang kabataan, dahil sila po ay nakapag-aral sa kolehiyo, mayroon silang advantage sa tinatawag po na book knowledge at mayroon silang facilities na madali silang mag-absorb ng mga itinuturo, sila ang focus para rekrutin at maging leader at tagapagtaguyod ng CPP, NPA, NDF upang gawin sila na tagapag-organize sa iba't ibang sektor. Kaya kung wala ang mga kabataan, Ma'am Lorraine, kulang at mabagal po ang paglaki at pagsulong ng organisasyon ng CPP, NPA, NDF. Kaya hindi nakakapagtaka yung punto mo kanina kung bakit dinadala sila sa mga immersion at mga teach-in o mga discussion groups sa loob ng BGMP na nandyan ang top terrorist leaders ng komunistang grupong CPP, NPA, NDF na sila Bicladlad, Adelberto Silva, si Villarico, Casambre at iba pa, sapagkat yun ang purpose, pabilisin ang recruitment, paramihin mula sa hanay ng kabataan at estudyante at upang mapabilis din ang pag-recover ng CPP, NPA, NDF sa kanilang armado at iba pang component ng organisasyon. Yan pong rason, Ma'am Lorraine, mga kababayan, kung bakit may namamatay pa rin na kabataan sa mga labanan, bagamat hindi na ganoon kadami, pero ang nakakabahala, tuloy-tuloy, consistent na nire-recruit at ginagawa pa rin sila na pangbala o pangsalang sa mga digmaan at labanan na ito na ikinamamatay at ikinawawasak ng kanilang buhay at karaat ng kanilang kinabukasan, Ma'am Lorraine. Eric, so ang aim pa rin nila, itong mga siraulong ito, ganun ba kasira yung ulo ng mga yan? Natingin pa nila, mananalo pa sila. But okay, my question, how can they still win or recover? Alam na ng Pilipino kung sino sila. Buko na, so paano? Hindi, that's a serious question. I mean, you can take their side, Eric. I just want a real answer. Yeah. Ano yung hope nila na mananalo pa rin sila? Kasi ang goal nila is to take over, di ba? Yeah, Pabagsakin ng gobyerno, etc. At sila naman ang magiging gobyerno ng Pilipinas, 'di ba? Yan yung mga pangarap ng mga siraulong Franz Castro na yan, mga baliw. So, Correct. paano mangyayari 'yon kung ang Pilipino tinitignan nila yung social media nila? O 'di ba? Winawasak na sila mismo, 'di ba? What is their hope of ever winning? Pwede pa ba? Malabo ang katotohanan na mananalo ang CPP, NPA, NDF. Kung sila ay mananalo at sinuportahan sila ng taong bayan, di dapat noon pa. 57 years na sila na naghahasik ng lagim
ng Yes. kalokohan at panloloko at mga kasinungalingan. Hmm. Subalit bakit pa rin nila inuulit at pinagpapatuloy? Yun ang Yeah, tanong ni why? Ma'am Lorraine. If it is already a lost cause, Yeah. not just hopeless, but lost cause na ito, Ma'am. Ang Yeah. buong mundo ay tinalikuran na po ang komunismo. Ang Yeah. buong mundo ay tumalikod na po sa paniniwala na ang alternatibo sa lipunan sa pagbabago ay armadong pakikibaka, ang komunismo, ang sosyalismo, lahat ng nag-imbento nito ay tumalikod na. Naiwan na lang po, ma'am, yung component sa governance sa North Korea, sa China. China, sa Cuba, sa Vietnam. Pero sa And Eric, buong... yeah. Ma'am, At yes, saka ma'am. yung komunismo na form ng CPP, NPA, NDF, magkaiba sa China, 'di ba? Kaya mayaman ang China, ang Vietnam ay kaya umaandar, ang Tama. Cambodia kaya umaandar. Sa kanila, in other words, hindi na komunismo 'yan, terorismo na 'yan, 'di ba? Yun po ang tamang termino. Kaya Yeah. nga, ginagamit nila na brand and cover ang komunismo para mabigyan sila ng political and ideological definition, pero ang kanilang esensya at ang substance ng kanilang ginagawa, terrorism. I conform to that. I agree to that. Ngayon, ma'am, bakit nila pinagpapatuloy? Nagre-recruit pa rin. Sa tingin Yeah. ko, dalawang bagay. Una, ginawa na nila itong negosyo. Pinapakinabangan nila ang pagkukunwaring sila ay mga crusaders, militant groups, and liberators of social and political problems ng bansa. Yan ang kanilang narrative. Sa tingin ko yan, naging enterprise nila ito. Wala nang pagkakitaan, ma'am eh. Yan ang totoo na hindi nila maamin. Hindi nila makayang aminin eh. Ipokrito nga. Pangalawa, mayroon din pong elemento ito, ma'am, ng psychological distortion sa isipan. Sa kaisipan nila, tama pa rin ang ginagawa nila. Pinipilit nila ito. Ikaw, ma'am, ay medical doctor by training and profession. Alam kong naiintindihan mong delivery ko ng message na ito. Pwede ko ang sabihin, ma'am, may level ng pagkasaltik, detached from reality. Psychological distortion talaga ang nangyayari. Yung pinapaniwala mong sarili mo na Baliw. tama pa rin ang ginagawa mo. Yeah. Ang narinig ko niyan, ma'am, ang tawag ng mga psychologists or trained psychiatrists and psychologists, yung neuroplasticity. Yung parang inuunat mo yung brain mo to accept something out of, hindi na siya real, pero pinapapasok mo pa rin sa isip mo na tama ka pa rin. That Yun, ma'am, yun. neuroplasticity is a good thing. It's a good thing kasi Oo. you're learning new things and you're forming neurons, di ba? Pero sa kanila, illusion na lang yan, talagang delusion. So there's a mental disorder already. As you all know, Disorder I mean, na. we've dealt with them. Yeah. Pero Eric, yung paano kung kasi yung tanong ko, makaka-recover pa ba, di ba? Pero paano Tama. kung yung gobyerno ay si Marcos na napaka-corrupt, magnanakaw, etc. Kasi kaya ako tinatanong yon kasi ang nasa isip ko, gusto ko talaga na president si Inday lang kasi para matanggal ang salot na ito. Dapat ganyan, katulad ni Digong, katulad ni Inday, na very clear. Kasi pagka ibang candidates, they're going to compromise with the CPP and even use them, 'di ba? Collaborate with them. That is very Like we highly have seen, possible. 'di ba? Tama ka. So my question, I'll rephrase it, no? I'll repeat it, no? So if the government, how are they going to recover? Will they still will recovery be possible with a government that's so maganda corrupt? yung punto mo, mama. Yeah. Ang kuha ko kanina ang tanong mo kung magtatagumpay pa sila, malabo. Pero is there a possibility of rebound or recovery on their part kahit hindi sila mananalo na? Yes, that is a possibility. Yeah. Na pwede silang muli lumakas, lumawak, but winning or being victorious, ibang usapin yun. Na maaagaw nilang kapangyarihan, mapapabagsak nilang buong lipunan at na sila nang maghari, malabo. Pero yung antas na pwede sila muli makapagasik ng seryosong damage o seryosong pagkawasak sa ating lipunan at antas na pwede tayo muling maapektuhan ng problema ng communist terrorism kung makarecover pa ba sila sa isang gobyerno kagaya ni Marcos at nila Romualdez, that is a possibility. Kung
hindi po matatanggal sa kapangyarihan itong bulok at tarantadong gobyerno ni Marcos at Romualdez. I would subscribe to that. Oh my goodness. No? Kasi So, ma'am, ang faktor doon, lulugmok ang ekonomiya eh. yeah. Lalala ang korupsyon, dadami ang mawawalan ng trabaho, dadami ang maapektuhan ng kagutuman, kahirapan, at ang narrative ng CPP, NPA, NDF, kami ang inyong tagapagsalba. Yeah. So, sa ganyang kalagayan na inutil at bulok ang gobyerno at hindi niya ina-address ang totoong problemang panglipunan at ito'y nabubuhay sa pagiging sakim, gaaman at detach sa realidad ng pagbibigay ng tamang gobyerno sa taong bayan, yan ang formula na pwedeng magtulak ng recovery sa CPP, NPA, NDF. At saka Eric, na-experience na natin yung Yeah. malaking galit sa isang gobyernong magnanakaw katulad nung kay Marcos, 'di ba? Pero paano kapag 'di ba yung corruption nandiyan sobra, 'di ba? Yung corruption na yun. So hindi ko maisip paano kasi kahit ako, naiintindihan ko in so many ways kung bakit napakadali para sa mga anak natin ngayon na ma-recruit ng CPP kasi all they need to do is tell the truth, di ba? Yes. Pero, Agreed. pero, Agreed. pero the CPP, NPA, NDF party lists are some of the most corrupt. Napaka-corrupt nila. So, tingin ko, yun yung dapat sabihin ng mga magulang natin sa mga anak natin. At talaga, nire-recruit ka ng anak bayan at saka ng LFS. Di ba kabataan party list yan? Tumatanggap yan ng bribe kay Martin Romualdez. Yan sila, Okay, Marcos. yan sila Franz Castro, yan kina Marcos, mga tao ni Marcos yan. Tumanggap yan ng 150 million para kapalit ng kanilang pirma. Kahit yung mga Percy Saldana na naka-collaborate sila ngayon, di ba? Correct, So, correct. they're the most corrupt. Yun ang sabihin ninyo, mga kababayan, butasin ninyo yung pagkahipokrito ng makabayan list na yan, na sila pa nangunguna na kunyari galit sa corruption kasi nire-recruit yung mga anak natin. Mo Eric, I'm thinking kasi of our children, di ba? Of our children, where are they getting recruited? Napakadali. Ang dali-dali. Tingnan mo si Marcos, yan ang ginawa. Di ba yung sa DPWH, nalulunod yung mga anak natin. Nakakagalit, di ba? So, Correct. pero, pagka pa pumunta kayo sa anak bayan at LFS, lalong sasama ang buhay ninyo. Katulad nung Correct. nangyari kay Jerlyn. Di ba? Nagugustuhan ko, ma'am, yung lohika ng iyong punto na dapat dito mag-focus. May natitira pa namang component sa gobyerno ni Marcos na pwedeng gawin ito eh. Yeah. Yung sinasuggest ni Ma'am Lorraine. We are referring to the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. We are referring to the National Intelligence Coordinating Agency, to the Armed Forces of the Philippines, to the Philippine National Police, na hindi naman mapigilan ni Marcos na sabihin niyang huwag niyong gawin ito. Yung suggestion na ito na i-bulgar, ang pagka-ipokrito, ang pagkakurakot ng mga party list na ito, ng mga front organizations na ito. Kaso lang, ma'am, ang pamunuan ng organisasyon na binabanggit natin, naiipit din kasi binabalikan sila ng kaso, hindi sila sinusuportahan ng gobyerno ni Marcos kapag kinasuhan sila. So yung ibang career officers nito, ng AFP, ng PNP, ng NICA, nag-aatras yung NTF-ELCAC, nag-aalangan yung ibang officers dyan, sapagkat kagaya nating dalawa, ma'am, halos tayo lang naman ang sumalo talaga ng mga ganting atake, counter-attack ng CPP, NPA, NDF. Dahil sa ilalim ni Marcos, kinonsidera tayong dalawa, ang mga kagaya natin at mga kasama natin noon, ma'am, na nandito sa political opposition group or political opposition side, parang kalaban tayo ng gobyerno na hindi naman dapat. Dahil tayo ay legitimate critics, but we are not destroyers of government. Kaya tama ka doon sa iyong suggestion. Tama po ang banggit ni Ma'am Lorraine na ang information attack or ang tinatawag dyan, ma'am, ang technical term is information operations na ginagawa dati natin nung panahon may strategic communications group. Ang NTF-ELCAC na malakas ang loob. Nandyan ka, nandyan si Attorney Bosantog, nandyan sila General Parlade. Yun, malakas yun. At may programa ang NICA, Ma'am Lorraine, nakasama tayo dyan na every weekend
Sabado o kaya Biyernes, iniikutan ng mga schools, nagbibigay tayo ng mga pagpapaliwanag na kagaya nito. Wala na ito lahat ngayon, Ma'am Lorraine. Bakit? Bakit? Kasi Eh, kaibigan ng Pangulo ang CPP, NPA, NDF. Yes, at ginawa tayong example. Sige Yeah. nyo, gawin nyo yan at gagawin namin ang ginawa namin kay Lorraine Badoy at kay Eric. Na Meron ba? iharas namin kayo ng kaso kaliwat kanan. Oh, yun, di ba sila nagsisi? Yun na, wala na malakas loob sa AFP na gumawa ng ganito, ma'am. Sa sinasabi natin na dapat ibulgar sila. I-confront sila sa loob ng schools, university, sa media. Walang gumagawa, ma'am eh. Si General Torres na lang nakikita. Alam mo Eric, no, mga kababayan, kasi depende talaga sa inyo, no. Kung gusto niyo na ba, yun yung paulit-ulit nating tinatanong noon, 'di ba? Gusto niyo bang matapos ito, 'di ba? Ako, oo, sagot ko talaga, oo, dyan. Ibigay niyo Dapat. buhay niyo dyan. Tumalon tayo lahat sa bangin ngayon, di ba? Mm. Kasi sila itong CPP na ito, binigay na nila ang buhay nila dito. Di ba? So Yes. tayo ibigay natin ang buhay natin dito kasi ang pinag-uusapan natin, hindi lang yung mga anak natin. Kahit mga apuhan na natin ang pinag-uusapan natin. So talagang ganun ba yung labanan? Putya talaga wala akong pake. Demandahin nyo ako, tara. Mm. Buti na lang meron tayong attorney Bosantog na Yes. talagang tinutulungan tayo at ang intindi niya na ang laban na ito ay hindi lang laban naming dalawa, laban ng Pilipinas ito para sa mga anak natin. So tuloy-tuloy lang. Eric, may tanong ako sa iyo. Ano Yes, ang ma'am. ano ang nakikita mo ngayon na mangyayari sa CPP sa ilalim ng Marcos administration? Kung magpapatuloy na nandyan sa poder ang gobyerno ni Marcos at nila Romualdez, malaki po ang possibility na binabanggit ni Ma'am Lorraine kanina sa tanong niya kung makaka-recover and makarebound sila. Yes, sa tatlong bagay. Binibigyan sila ng pondong malaki. Sa Kongreso man o sa projects. Hindi lamang sa project sa Kongreso, kundi pati sa ibang agencies of government nakakakuha sila ng pondo. Ayan na po ang data na pumapasok. Number 2, naging malaganap ang recruitment ngayon sa ilalim ng mga iskandalo ng korupsyon at pandarambong. Bumuo sila ng grupo, Ma'am Lorraine, na monitor ko dito sa mga kakilala kong dating kadre. Ang tawag ng CPP, NPA, NDF ay Bangon Kabataan kontra Baha, Bangon kontra Korupsyon. Every day halos ay nagkakaroon ng teach-in, discussion group, recruitment, open. Ang issue, korupsyon at pandarambong ni Marcos, pero ang recruitment papuntang NPA. Underground. At ito ngayon ay hindi nakita sa loob ng 6 na taon ni Pangulong Duterte, lalo na nang binuo ang NTFL-CAC, nawala ito halos. Ngayon, open na open ang teach-ins. Open na open ang recruitment. At ito sa lahat ng rally, ang mga kabataan ang binibitbit ng CPP, NPA, NDF. As hanggang pati ang mga gang na grupo, yung mga nag-riot sa Recto, ang nag-instigate nun sila Renato Baba Reyes at grupo nila, itinuturo sila ng mga witnesses, pati kabataan sila Mong Palatino, pati itong mga grupo ng mga community youth, hindi lang sa schools and colleges and universities, na abot na rin nila, Ma'am Lorraine. So ibig sabihin, the atmosphere for recruitment becomes so very palatable and very smooth na nagagawa nila. Walang nagka-counter wala talagang legal attack na ginagawa laban sa kanila na sila'y kasuhan, sila'y aristuhin, pahirapan sila sa operational environment. And third, maliban sa pondo at operational environment na binigay ni Marcos at Romualdez, ang pagkakataon ngayon na mainit ang issue at pwedeng lumubha ang kalagayan sa Pilipinas ay pwede pong magpabilis ng kanilang subjective capacity to recover and recruit. May pondo, may oportunidad, may organisasyon, at mayroong mga saltik na desididong gumawa nito, taya sila ng taya, at kahit sila ay mali, sila pa rin ang napoprotektahan at hindi sila nakukulong, at ang nakukulong palalayain pa nila Galvez. At ito pa ang inaaksikaso nila Galvez na drama na itong mga teroristang grupong hindi man lang nagsisi sa kanilang ginawa ay parang mga boss ang trato ni Galvez ng OPA-PRO at ng mga ilang tauhan ni Marcos. Nasa kompletong formula for recovery na ito, Ma'am Lorraine. Eric, I was told by our asset at the BJMP that it is Charlie Galvez
that gives itong mga top leaders ng NPA, top terrorists ng NPA, ng CPP, all these special privileges, no? Meron Tama. silang sariling meeting room, meron silang use of their phones, no? Si Charlie Galvez yan, siya yung gumagawa nagbibigay ng Traitor. go signal diyan. Alam mo ano, napakalaking bagay nung panahon ni PRRD, yung leadership niya, laki-laking bagay talaga. Kasi hindi naman Tama. siya nagma-micromanage eh. Pero talaga because of the lead, because he just, he's very strong, no? Very strong yung signal niya, very clear, no? Lahat kami sumusunod. So, itong nangyayari ngayon, lahat ito, kay Marcos ito. Lahat ito. Kasi I si agree. PRRD, nalabas niya yung best naming lahat eh. Pero ito nakita natin, lahat ng kabulukan lumalabas dahil kay Marcos kasi siya mismo bulok eh. Akala natin noon dati si Vince Dizon maayos. Yung pala, Yun. PRRD made everybody look good because he was so good. He was an exceptional and transformational leader. Myself included, he made all of us look good. Di ba? Even you, Eric. Di ba? Lahat tayo. Yeah. The Oo, entire nagtiwala country. kami. No? Nakabalik Tiwala. kami, nabigyan kami man rin ng pagkakataon na maging makabuluhan Yeah. sa ating bayan. Yeah, yes. And now, ba, marami ako naririnig sa former rebels na parang you feel abandoned, 'di ba, by the government. Na, Yan na hindi talaga. na naman, yan na naman, kaaway na naman kami, 'di ba? Kasi kaibigan niya Tama. yung CPP eh. 'Di ba? So, ito yung delikado kapag ang pangulo ninyo ay ganyan. No, Yan. an empty shell, drug addict, kaibigan ng CPP, isang traidor sa bayan. Tapos the PRRD even made the AFP look so good that they were so trusted by the Filipino people. Yan. Number one, lagi sila ang trusted. I don't know what it is now, Eric. What did you say? The Browner's numbers were down? Yeah. Browner and the PNP. Gibo, Browner, PNP. Sa AFP, hindi ko nakita na na-published. Pero not that much ang pagtingin sa kanila. Yung pagiging tahimik nila ng AFP, lalo na sa graft and corruption ni Marcos, Yeah. at yung kanilang excuse na chain of command, at Yeah. sila ay non-aligned to politics. Kinukundi na ng maraming taong bayan ito, mami, na parang palusot sa kanilang pagkukonsenti dahil nakikinabang sila. Nakakapekto ito sa buong institusyon ng AFP, Ma'am Lorraine. Lumalabas ka pati ang Kwan, Ma'am Lorraine, iwan ko kung tama ito, nag-deny na si Bronner, yung mga properties niya, parang he enriched himself Yeah. in office at the expense of the organization and the people. Yeah, he denied it. He denied that condo thing in the BGC. But those are just words, di ba? You have to Tama. show us proof because Yes. Nobody trusts you, Omet. Ang baba Yeah. ng trust rating mo. Yan ang problema mo. Tama Eric, it's interesting kasi to me that during the time of the father of this corrupt president, no, si FM Sr., who was just as corrupt, no, sinira niya ang AFP. Sinira niya ang tiwala ng taong bayan sa AFP. So nung natanggal na siya, na-depose siya, na ganun din mangyayari kay Marcos, madi-depose din ito, no, itong junior na ito. After he was deposed, the AFP had to undergo serious soul searching. Anong ginawa natin na hindi na tayo pinagkakatiwalaan ng taong bayan, 'di ba? And that's going to be a repeat. Because right now, when I'm monitoring social media, ang laki ng galit ng taong bayan kay Omet Browner at saka sa Yeah, AFP. grabe. Kasi hindi naman duwag ang Pilipino eh. Ay, hindi naman bobo ang Pilipino. Di ba? Naiintindihan namin kung ano yung chain of command. Naiintindihan namin kapag kayan ay dahilan na lang na ginagamit. Kasi nga katulad ng pag-explain ni Eric, no, ang chain of command hindi siya patay na konsepto, buhay siya. At ang bumubuhay sa kanya ay yung espiritu ng yung tiwala ng taong bayan. Tama. Diba? So so ang mangyayari ngayon, ulit na naman, no, the AFP will be not trusted by the Filipino people, and then when all this is over, you'll have to go through that whole soul searching Yeah. again. Pero Eric, Ayun. ang galing naman ng CPP kasi nagawa nila ito, 'di ba? Yeah. Na yung kaaway nila yung AFP ay hindi pinagkakatiwalaan, minumura ng taong bayan. Ngayon, ano panahon ni PRRD, mahal na mahal ng taong bayan ang mga sundalo, 'di ba? Because a government official, a government leader, will always be measured by the people on the actions Yes. that you make or the decisions that you make and the actions that you take.
Eh ngayon, kitang-kita ma'am, nagiging konsentidor sila sa... Mantakin mo, kumakalat yung tawag ni Saldico at Yeah. ni Martin Romualdez kay Bronner at kay Palafox na binibidahan sila ng kukurampot na pera para tumahimik. Yun pala, binawian naman sila sa modernization program. E tuwang-tuwa sila na parang binabribe sila nitong ni Martin Romualdez na Eric- pauhan ni Marcos. Eric, bigyan natin ng konteksto yon kasi yan ang sinasabi ng husband ko sa Hello, Ma'am Lorraine? Ako ba ang nawala o si Ma'am Lorraine? Nandyan ka pa ba, Ma'am? Mga kababayan, check ko kung naka-live pa o naka-on pa ang ating nasa internet. Ma'am Lorraine, are you still there? Mukhang nawala si Ma'am Lorraine, mga kababayan. I-check po natin kung makakabalik si Ma'am Lorraine sa ating Zoom, no? Ito yung mga negative side ng technology pag naputol ang internet connection, ano? I'm hoping that Ma'am Lorraine Marie Badoy, si Dr. Lorraine Badoy can come back, no, and join sa ating Zoom discussion. She was talking about the trust and confidence of the people to the armed forces of the Philippines in the midst ng kanilang pagpapabaya at kawalang decisibong aksyon na sila, ayan, no, si General Bronner, ipinapakita po natin sa ating screen na hindi po siya naging kapanipaniwala na or he lost credibility, affecting even the entire organization of the AFP in terms of trust and confidence of the people, sapagkat sila po ay parang ginagamit na instrumento sa maruming laro ng politika ni Marcos at nila Romualdez, kagaya po ng pagpapabaya nila sa isyu ng korupsyon. Hindi man lang sila nagsasalita o pumupuna ng tama at nagpapakita pa na yung mga kurakot, kaibigan nila at kinakaibigan sila at happy pa sila. Yung video na kumakalat na sinabihan sila, General Bronner, naipasa na namin ang karagdagang allowance para sa mga sundalo. At tuwang-tuwa siya na para bagang may utang na loob sila kay Marcos at kay Romualdez. Eh sa totoo naman, pundo ng mamamayan yun. At yun po ay matagal nang dapat ibigay. Yung allowance na yun from a mere 150, ginawang 400 almost or 300. Kaya naging 10,000 per soldier ang allowance. Pero yun po ay pundo ng mamamayan, hindi pera ni Martin Romualdez. Subalit binawasan naman sila ng almost 20 billion pesos for AFP modernization para sa pag-upgrade ng war technology and war capability and defense capability ng ating armed forces. Tahimik siya. Ganon din po kay General Palafox ng Southern Luzon Command. No? Kaya nga, lumalabas na parang barkada nila ang mga kurakot na politiko. At ang pangalawa ay ito pong kumakalat na nakikinabang sila. Lalo na si General Bronner. Walang personalan po ito, kilala ko ito personal, pero hindi ko siya pinipersonal dito namin ni Ma'am Lorraine, yung kanyang pagkaka-involve sa mga anomalous na mga unexplained na kayamanan. Yun po ang sinasabi ko, no? Andyan si Ma'am Lorraine, ayun. Ma'am Lorraine, I want to say something. hello Ma'am Lorraine. Ma'am, check mo Sorry na kung naman. nakabalik ka na. Hello, please try again. Yeah, hello. Ayan na. Ma'am, maganda po yung binabanggit mo nabigyan ng konteksto itong video call ni Saldico at ni Romualdez kay General Bronner tsaka kay General Palafox. Please go ahead po. Oo, sabi ng husband ko no na makes a lot of sense to me. Is that of course as you'll take the calls of the speaker or the congressman or whoever, 'di ba? But what was wrong was yung ipinalabas pa ganyan at saka yung tono nila na para silang so in other words he was just saying of course they have to take their calls, yeah, but have some dignity about you. Why are you kayo yung nagpapagamit sa politiko, yung sinasabi ni Browner kapag ka ganyan ang tono ninyo
na para bagang ay sumisip-sip pa kayo sa sa isang kongresista, lalo na kongresistang korap katulad ni Martin Romualdez, nakakadiri pakipanoorin ng Pilipino yan. No, so yun ang reality diyan, no. Magkaroon kayo kasi he keeps on saying, wag niyo naman kami isama sa politiko. Sabihin mo yan sa sarili mo, 'di ba? Yun. Yan ang sabihin mo sa sarili mo, Omet, 'di ba? Yan. Ma'am, speaking of politiko, ay, General Bronner, hindi ka namin pinipersonal, ha? Ito po Yeah. ay legitimate national issue na dapat po hindi ka tumahimik bilang leader ng AFP. You don't need to call for Marcos resignation. You just need to stand categorically na hindi nyo ito tolerate ang sino man sa gobyerno at politiko na nangungurakot at mandarambong at hindi kayo kailanman magiging kasabwat sa sino mang may otoridad sa gobyerno na manatili sa poder na nangungurakot laban sa mamamayan. Walang mali kapag sinabi mo dyan. Hindi yan pamumulitika. That's fulfillment of your moral and legal duties to protect the state and the people. Yes, correct, no? Kaya lang parang it seems like Eric, yung a few brave men. A few good men and a few brave men. I like that, a few ma'am. good konti na lang, no? I like that, ma'am. Ang sabi ni Jack Nicholson, Yeah. you can't handle the truth. Yun ba yung kalagayan mo, General Bronner? You can't handle the truth? Ma'am, That's why speaking of politiko, gusto ko pong kuhanan ng diskusyon kasama ka. Itong katarantaduhang pahayag ni Tuta Sen. Yun ang tawag sa kanya ng mamamayan ngayon, mama, ng ating mga netizens. Tuta Sen, hindi na Tito Sen. Sabi niya, nagmayabang siya, kasi sip-sip itong si Tuta Soto eh. Sabi niya, sip-sip kay Marcos at kay Romualdez. Kumpare niya si Romualdez, barkada. Sabi niya, ito na ang pinakamalinis na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Malinis na ito nang nanggaling sa Kongreso, lalo pang nilinis ni Presidente Marcos. Sabi ni Tuta Sen, aba, ma'am, galit na galit ang mamamayan. Your reaction at ihimayin natin kung bakit katarantaduhan ang pahayag nito ng dalawang kulukoy na si Marcos at sila Tito Soto. Dito mo talaga makikita, Eric, mga kababayan, yung kahalagahan ng tiwala ng taong bayan. No, this is why nga the very basic understanding of where your power comes from when you're in government should be there, that it comes from the people. Therefore, dapat magsilbi ka para pagkatiwalaan ka. Huwag kang... Ang galing talaga ni Digong. Napakahusay talaga niya kasi when he appointed us, he's only marching orders to us. No? Eric, mga kababayan, two things lang. Huwag kayong magnakaw sa Pilipino at magsilbi tayo ng maayos sa Pilipino. Yan lang ang sinabi niya sa amin. Yan lang. Tapos you just do it. No? So huwag kayong... Ano bang ginagawa ni Marcos? Hindi nagsisilbi sa Pilipino, nagnanakaw pa sa Pilipino. Therefore, lahat ng wala na, like we were saying, no? What does a minus 15 mean? It means, no, that the writing is on the wall. It's over. Bongbong Marcos, it's over. Better step down. The Filipino people no longer trust you. So that itong mga Tuta Sen na yan, no, whatever they say is nothing. Whatever you do now, Bongbong Marcos, even if you walk on water now, people will curse you. Tapos na. That's what trust means, 'di ba? Pag nabasag na 'yan, tapos na. Tapos na talaga. Because you were given an infinite and a wealth of trust. An infinite amount when you came into office on that amazing mandate, 'di ba? Kasi niloko mo si Inday eh. Diba? Pero right away, you told the Filipino people, you showed the Filipino people who you were. I'm a fucking liar. That's what I am. Yeah. Don't believe any word I say because I am such a liar. Diba yan? Paulit-ulit niya sinabi. And then so now he's doing the same exact. He just keeps proving us correct. Diba? That we're right. Na talagang sinungaling talaga itong taong ito. And that this is a person that you should not trust at all. You'd be so stupid. So people like Tuta Sen he's not reading the times right. He's not reading the writing on the wall. Anybody that takes the side of
a liar president who's a drug addict and a magnanakaw, you better say goodbye to your political ambitions because the people will no longer vote for you. Agree. And speaking about yung pagsisinungaling at panluloko sa taong bayan, tugma-tugma ito ma'am sa pahayag ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na si Marcos Yan. Jr. ay tinawag niyang aktor, ibig sabihin nag-aarti-artihan, bait-baitan, para manloko, magician, sapagkat Yeah. binubura niya ang mga component ng budget, reditokeyin niya, ituturo niya kay Saldico ang kasalanan, sila ni Romualdez ang may gawa at may utos, sila ang inosente, si Saldico lang ang tarantado. At maliban sa actor magician, nuk-nukan ng sinungaling at pagkasakim sa pundo at kapangyarihan. Yun ang Eric, description sa kanya, Ma'am Lorraine, ni Governor Chavit Singson. yeah. Eric, wala pa tayong program nung nangyari na matay si Romeo Acop, di ba? So, hindi natin Opo. napag-usapan yan. Kasi it's Ay, all connected oo. to all. Lahat ito pinag-uusapan natin ngayon, konektado talaga ito. Yung sa pinaniniwalaan natin, kayo nagturo sa akin ito, kayong mga former rebels, no? That really power comes from the people, di ba? So, itong nangyari kay Romeo Acop na pinagtatawanan siya at natuwa ang tao nung namatay siya at pinagmumura siya. No, ganyan ang magiging legasya ninyo, no? Kapag kayo ay nagnakaw sa Pilipino at kapag nawalan na kayo ng tiwala, kapag yung kapangyarihan na pinagkatiwala sa inyo ay ginamit ninyo para pagbuhatan ng kamay ang Pilipino, para abusuhin katulad ng ginawa ni Romeo Acop, no? Yan ang mangyayari sa inyo kahit nga buhay pa kayo eh. Pero can you imagine, no, Eric, si Romeo Acop, just about 2 years ago, he was the one who cited us for contempt. Yes. Diba? And then he moved to have us illegally detained, right? Yes, So, isa yan. Siya talaga, ma'am. At kasama yan yan. doon na pumunta sa ating selda, sa ating Yes. kulungan doon, Yeah. na nag-lecture pa siya sa atin about decorum, about courtesy, Yeah. kulukoy, no? Pasensya na Yeah. kayo mga kababayan sa mga termino Yeah. na hindi pa nabubura sa amin ang galit nito. Hindi lang ito sa Yeah. amin. Sa mga mamamayan, ang binabanggit ni Ma'am Lorraine, kung anong itinanim mo, kahit sa kamatayan mo, aanihin at dadalhin mo. Yan ang nangyari Yeah, kay Acop. lalo't lalo pa kapag ka ikaw isang lingkod bayan, Yeah. no, isang metric na failure ka when people are happy that you've died, when people celebrate your death, and if you're still alive, people want you dead. Mhm. Diba? You have really totally failed the Filipino people kapag kaganyan na yung nangyayari sa inyo. On the other hand, no, we wish PRRD long life. Yes. We wish to see him again. We wish to embrace him again. We wish him to be with us always. Diba? Kasi bakit ba? Bakit ba? Diba? Kasi talaga nagsilbi siya ng maayos. Talagang namatay na nga si Enrile. May nagtangis ba? Wala naman eh. Konti-konti. Di ba, na Pilipino. And now he's almost forgotten. But Yeah. a man like PRRD will live on in the hearts of the Filipino people. And this is his prize. This is his prize. I don't think he sought it out, but this is a mark of greatness. That his name, there might not be a monument for him. No, but that monument is built in the hearts of the Filipino people. Ang dami-dami ko nababasa, Eric. Sasabihan ko yung mga anak ko, yung mga apo ko, isasabihin ko sa kanila yung pangalan ni Rodrigo Roa Duterte. And this is a man who doesn't have billions, who doesn't have millions and millions and millions, di ba? And yet, iba yung wealth niya, iba yung Correct. power niya. He is the moral force of the country right now. Arguably the most powerful political figure in the country right now, and he's in jail. Modern history. Yeah. Halfway around the world, he's in jail. That's how Yeah. powerful and how formidable the moral force is of a man who did not steal from the Filipino people and who served them well. Correct. So At yan ano ang- gusto ninyo, di ba? Yes, ma'am. At yan ang wala sa pagkamatay ni Ako. Ang naalala sa kanya, yung kanyang katarantaduhan, yung kanyang Yeah. pag-terrorize ng mga Pang-aabuso. resource persons, ang abusado Yeah. nila na ginagawa ni... I-mention na natin sila, ma'am. Si Acop, si Paduano, si Suarez, si Dan Fernandez. Ayan, mga grupo yan eh.
ng mga Kimbo, akusasyon. Barbers, Si Barbers, yan. CPP, si Nonoy Yan ang mga Libanan, CPP na kalyado yan nila. sila Libanan, yung mga sip-sip ni Romualdez, no? Na pinayagan at ginamit Benny sila. Abante. Ba't mo Benny nakalimutan Abante. si Benny Abante? Si Benny Abante, nagagalit sila na sabi niya, hindi naman kayo makapilipino sa kultura natin na pagpatay na, pabayaan na ninyo. Igalang na ninyo ang kanyang kamatayan. Pinagtawanan palalo sila ang sagot sa kanilang dalawa ni Barbers at kay Benny Abante. Kailan kaya kayo susunod kay Akop para maging masaya pa ang mga Pilipino? Makita mo ma'am, milyon-milyon ang mga gumaganon sa iyo. Tapos Eric, meron akong inside story. Meron akong news na si Barbers daw, talagang siya, confused siya na bakit galit na galit sa kanya nung sinabi niya na ikahihiya kayo ng mga magulang ninyo dahil that's how out of touch this, and that's how out of touch and how entitled they feel sa pambababoy nila sa Pilipino. So itong si Barbers at itong mga walang yang ito, no? Akala nila, ang gusto nila na nakawan tayo, bababuyin tayo, babastusin tayo, lahat ng mga karapatan natin, apak-apakan nila, lalo't na yung mga pinakasagrado na karapatan natin, freedom of expression, press freedom. At gusto pa rin nila, pag namatay sila, tatahimik tayo. Palakpakan sila. Putang ina ba kayo? mga walang ya pala talaga kayo.